Hello, what's up mga toys? Welcome back for another unboxing video natin. So, the long wait is over. This is the Storm Collectibles Storm Arena Street Fighter Alpha 3 review. So, ayun no, na-delay siya since nakita ko na binago raw nila yung packaging. This should be a Street Fighter Alpha 3, pero ginawa nilang 03. And I heard that Jada will create a Alpha 3 characters as well. And sana, akin lang, I hope that Storm Collectibles na will be committed as well for completing this line. Kasi yun yung problema sa kanila, hindi nila kino-complete. Unlike Jada, they are committed to complete Street Fighter line, Street Fighter characters, just like what they did to Ultra Street Fighter 2. Kasi marami na silang ni-release. And I hope sana ganun gawin nila. Kasi sa totoo lang, if I'm gonna compare this to the Jada, of course, for the quality and articulation, they're both good. But for the art, of course, napaka-solid na ito. Kitang-kita nyo naman, oh, diba? Ang ganda na ito kung tutuusin. Kaya tara, unbox natin. So here guys, we have a cardboard or card paper diorama, and I like it. Dahil ginawa nila to. Kasi kung tutuusin ng Storm Collectibles, marami sila accessories at malaki talaga yung figure nila. But they created this 1/12 scale Storm Arena line. And sana yun nga, gaya sabi ko, maging committed sila sa pag create ng line nito. Lalo na dito sa Alpha 3 characters. So we also have the flight stand. Ayan. Ang ganda ng flight stand nila. Meron pang metal clip dito and the stand for the Hadouken as well. Ayan, tara, check natin sa review. Grabe. Ang ganda niya, sobrang ganda niya. Look at the details guys. Look at the details. You know. Ang dali ring tanggalin na ito. Yung mga accessories niya. Yun, napansin ko. Kung napansin ko na malambot tong hair niya, even itong alternate hand, it's like the if you know the Dazen model articulated figures, yung mga accessories nun is malalambot din gaya na ito. But this one is rubbery na yung pagkalambot niya, unlike yung Dazen kasi parang alam ko that's ABS plastic kaya medyo may kalambutan. Ang disadvantage lang kasi ng mga ganito kasi pag tumagal to lumalagkit eh. Pero ang ganda niya pang accessories kasi kung titignan nyo, ayan o, ang lambot, dali niyang tanggalin. So let's check for the details. Grabe, napakahayop ng details, ang ganda niya. May minimal paint chip error kung nakikita nyo itong part na to. Ayan o, may bleeding sa part na yan. And overall wala naman. So let's check for the articulation for the head first. Let's rotate the neck. Okay. Alright. Look it down. Up. Wala yung mamamaximize ng up. Ito sin pansin nyo, ang dali niyang tanggalin, diba? Yan. Check natin yung butterfly joints. Yun ang gusto kong ma-check dito. Since, yun, no? No? Medyo nakaharang to. Ito, soft rubber rin pala itong martial art gi niya, itong kimono gi or whatever martial art suit nito. Ayan o. Tapos sobrang namamaximize yung butterfly joints. Talagang may kalakihan. Nababanat mo pa talaga siya. So ayan, check natin. Medyo may pagka-shiny siya ng konti. I guess that's the factory grease siguro kasi yung mga articulated toys may ganun. Yung mga ano sila, para hindi siya sobrang squeaky. This one is not squeaky and the joints are really tight. Of course, let's check the bicep swivel, the double jointed elbows, the wrist swivel, and the wrist peg. And tignan nyo, ang daling matanggal kasi malambot. Ayan, the wrist peg. Yung kanyang up crunch. Ayan. Mamaya open natin to. And meron akong soft goods at try natin kung magagamit na siya dito or kung magbabatch yung kulay. Kasi parang gusto ko talaga dito soft goods sana eh. And of course meron siya dito ng Twice Evo, just like the Marble Legends figures.
And of course, kahit yung mga Jada, yung Sota, meron din naman sila nito. Pero yung iba kasi wala, like Mayfex, wala kasi yun eh. Ayan. Okay naman, sobrang higpit. The knee articulations, sobrang good din niya. Tapos, check natin tong ankle pivot. And of course, itong yung toe joints. Yung toe joints medyo nakukulangan lang ako. Hindi ko siya ma-maximize. Siguro ang ganyan lang talaga siya. So ayun, overall talaga wala akong masabi kasi ayan o, gaya niya no. Kada konting ano ko natatanggal siya kasi malambot nga lang talaga. Pero hindi siya maluwag ah. Ayan o, meron pa siya dito. Ayan. Yan. Excited na ako siyang i-pose kung tutusin nung gawa natin siya ng mga pose. So, let's check the accessories. So, we have here the Hadouken effect. Mas maganda yung sa Jada kasi yung sa Jada may kamay sa loob para medyo kita mo. Tsaka medyo mas circulated siya, mas bilog. We have the angry expression here. An extra sa bandana niya, bandana or whatsoever. Then, another pair of alternate hands, yung pang Hadouken. Nakukontent ako sa accessories. Yun lang yung ginawa nila dito sa arena. Sobrang konti ng accessories. Unlike the collectibles. And I just noticed na ayan, tingnan nyo. Parang mataba yung sa may thumb part sa baba. Ganito ng kamay. No? So, tara, let's go for height comparison and of course the action poses.